Magandang araw mga mag-aaral ng ika-9 na baitang. Ako si Teacher Riza, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Samahan ninyo ako sa isa na namang masayang pag-aaral tungo sa pagkakaroon ng matalinong pag-iisip, mabuting puso at makataong pagkilos. Handa na ba kayong matuto ng bagong kaalaman? Mabuti kung ganoon. Ihanda na ang inyong panulat at papel at sabay-sabay na makinig, sumagot at matuto sa teleskala na hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon. Ngayong araw, inaasahang matututuhan ninyo ang pag-unawa sa pagtitipid at pag-iimpok, katuwang ang kapwa tungo sa pagpapabuti ng lipunan. Bakit maraming tao na pagkatapos kumita ng maraming pera mula sa kanilang pagsisikap ay nabaliwala lamang pagdating ng panahon? Naging matipid kaya sila? O naging maaksaya sa kanilang kinita? Naging simple kaya sila sa kanilang pamumuhay? O naging praktikal? Kaya, ano pa ang hinihintay ninyo? Simulan na nating tuklasin ang susi ng inyong pagunlad. Para sa ating unang gawain, tukuyin ang sumusunod na larawan kung ito ay pangangailangan o kagustuhan. Para sa ating unang larawan, ang tamang sagot ay tama. Ang bahay ay isang uri ng pangangailangan. Ikalawang larawan. Ang tamang sagot ay tama. Ang pagkain sa labas ay isang uri ng kagustuhan. Ikatlong larawan. Ang tamang sagot ay tama. Ang pagbibili ng mamahaling gamit ay isang uri ng kagustuhan. Ikaapat na larawan. Ang tamang sagot ay tama. Ang mga damit ay isang uri ng pangangailangan. Ikalima at huling larawan. Ang tamang sagot ay tama. Ang pagtatrabaho ay isang uri ng pangangailangan. Mahusay! Walang kinalaman ang liit o laki ng kinikita ng isang tao. Ang mahalaga ay kung paano niya ito pinamamahalaan ng wasto. Halimbawa, bakit mo kailangang bumili ng mamahaling relo kung nais mo lang naman malaman ng oras? Bakit mo kailangang bumili ng mamahaling cellphone kung ang pangunahing gamit lamang ito ay makatext o makatawag? Bakit mo kailangang bumili ng mamahalin o branded na damit kung may mura na babagay din naman sa iyo? Iyan ay ilan lamang na katanungan na kailangang pag-isipan sapagkat marami sa mga tao ngayon ang hindi marunong magpahalaga sa kanilang pinaghirapan o pinagpaguran na nagiging dahilan ng kahirapan ng buhay. Kung ang isang tao ay magtitipid, mapamamahalaan niya ng tama ang kanyang mga naimpok. Ang pag-iimpok ay paraan upang makasave o makapag-ipon ng salapi na magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. Bakit nga ba kailangan mag-impok ng pera? Ayon kay Abraham Maslow, sa kanyang teorya na The Hierarchy of Needs, ang pera ay makatutulong sa tao
na maramdaman ang kanyang seguridad sa buhay, lalo na sa hinaharap. Kaya, dapat nating pahalagahan ang ating mga naipon sapagkat hindi napupulot ang pera. Ang pera ay pinagpapaguran upang kitain, kaya kinakailangan lamang gastusin ng tama. Ayon sa isang financial expert na si Francisco Colayco, mayroong 3 dahilan kung bakit kailangan mag-impok ang tao. Una, para sa proteksyon sa buhay. Pangalawa, para sa mga hangarin sa buhay. Pangatlo, para sa pagre-retiro. Ayon pa rin kay Francisco Colayco, kinakailangang tratuhin ang pag-iimpok na isang obligasyon at hindi isang opsyon. Gaano man kaliit o kalaki ang ating kinikita, ay obligasyon natin sa ating sarili ang pag-iimpok. Kaya, simulan mo na hanggat maaga sapagkat ito ay magdudulot ng masaganang bukas. Hayan, at natapos na ang malalim na pagtalakay sa paksa. Naway marami kayong natutuhan sa ating talakayan para sa araw na ito. Upang masukat ang inyong kaalaman tungkol sa ating aralin, sagutin ang huling gawain para sa paksang ito. Narito ang panuto. Unawaing mabuti ang bawat tanong, piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, ayon sa teorya na ito ni Abraham Maslow, ang pera ay makatutulong sa tao na maramdaman ang kanyang seguridad sa buhay, lalo na sa hinaharap. A. Theory of motivation. B. Hierarchy of needs. C. Contribution to management. D. Emotional needs. Ang tamang sagot ay B. Hierarchy of needs. Ikalawang bilang, ito ay paraan upang makapag-ipon ng salapi na siyang magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. A. Kasipagan. B. Paggasta. C. Pag-iimpok. D. Katamaran. Ang tamang sagot ay titik C. Pag-iimpok. Ikatlong bilang, ayon kay Francisco Colayco, kinakailangang tratuhin na ang pag-iimpok ay isang obligasyon. Ito ay nangangahulugang A. Optional lang ang pag-iimpok. B. Gawing tradisyon ang pag-iimpok. C. Kailangang may determinasyon sa pag-iimpok. D. Tungkulin ng bawat isa ang pag-iimpok. Ang tamang sagot ay titik D. Tungkulin ng bawat isa ang pag-iimpok. Ika-4 na bilang, sa halip na bumili ng mamahaling pagkain sa kantina o sa labas ng paaralan si Carl, nagbabaon na lamang siya ng pagkain. Alin sa sumusunod ang katangiang ipinapakita ni Carl? A. Kaunlaran. B. Kabaitan. C. Kasipagan. D. Pagtitipid. Ang tamang sagot ay titik D. Pagtitipid. Ika-5 bilang,
Alin sa sumusunod na sitwasyon ang hindi nagpapakita ng pagtitipid? A. Nililimitahan ni Rosa ang oras ng panonood ng TV? B. Si Teresa ay gumagamit ng baso sa tuwing siya ay nagsisipilyo. C. Nagtatabi ng pera si Mario pambili ng imported na laruan? D. Naglo-load lamang si Pilar tuwing kailangang mag-online class. Ang tamang sagot ay titik C. Nagtatabi ng pera si Mario pambili ng imported na laruan. Kahanga-hanga ang inyong galing. Dito nagtatapos ang ating talakayan. Hangad kong may napulot kayong karagdagang kaalaman sa araw na ito. Hanggang sa muli, mga masisigasig na mag-aaral na ika-9 na baitang. Muli, ako po si Teacher Riza na nagsasabing, tayo ay mag-ipon habang tayo ay malakas pa upang makamtan natin ang magandang bukas. Kaya, simulan mo na, ngayon na, paalam!